mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon ang kwento ng isang tao na nabuhay na kakaiba noong unang panahon. Sa kanyang panahon, ang mga tao ay sobrang napakasama, as in brutal, walang moral, walang sinusunod na batas, as in lahat ng mai-imagine mong napakasamang mga bagay ay nangyayari sa paligid ng taong ito. Kanibalismo, patayan, matinding mga kalaswaan, kaguluhan at napakarami pang iba. Isang mundo na magulo pa sa inaakala mo. Pero ang nakapagtataka, ang taong ito ay nanatiling tapat sa Diyos kahit sobrang napakasama na ng halos lahat ng tao sa kanyang paligid. At dahil ang taong ito ay naging tapat hanggang sa dulo ng kanyang buhay, may ibinigay ang Diyos sa kanya na napakalaking reward. Sino nga ba ang taong ito at ano ang reward na kanyang natanggap? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan, hinihiling ko pong i-like nyo na ang naturang video dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga munting content creator. May isang tao sa Biblia na nabuhay ng 365 years. Ngunit, ang mas nakapagtataka ay hindi kung gaano siya katagal na buhay. Ang tunay na misteryo ay makikita sa kung paano pumanaw ang taong ito. Dahil ang katotohanan niyan, hindi siya nakaranas ng kamatayan. As in, hindi siya namatay. Paano nga ba nangyari yon? Sa buong Genesis chapter 5, paulit-ulit nating mababasa ang mga parehong linya. Nabuhay si ganito ng ilang daang taon, nagkaanak pagkatapos namatay. Si Adan namatay, si Seth namatay, at si Enos naman ay namatay. Lahat sila ay may parehong wakas. Ngunit, nang dumating ang tala tungkol kay Enoch, biglang nabasag ang pattern na ito. Sinabi po sa Genesis chapter 5 verse 24 na lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at siya'y nawala sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Iyon lang, walang detalye, wala nang paliwanag, walang kwento kung paano ito nangyari. Isang araw, naroon siya at kinabukasan ay wala na. At dito po nagsisimula ang isa sa pinakamalaking misteryo ng Biblia. Sino nga ba si Enoch at bakit hindi siya nakaranas ng kamatayan? Tara at palalimin pa ang usapang ito. Si Enoch po ay ikapitong salinlahi mula kay Adan. Nabuhay siya sa panahon bago ang malaking baha. Ang mundo sa panahong ito ay sobrang napakasama, as in papalapit na sila ng papalapit sa sukdulang kasamaan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, si Enoch ay namuhay ng kakaiba. Siya ay namuhay na mayroong kabutihan at katapatan sa Diyos. Hindi sinabi ng Biblia na siya ay hari. Hindi rin sinabi na siya ay isang dakilang mandirigma. Wala tayong mababasang malalaking himala na kanyang ginawa. Ang tanging bagay lamang na paulit-ulit na binibigyang diin ng kasulatan ay eto: lumakad siya kasama ng Diyos. Mukhang simpleng pahayag lamang ito na isang talata. Ngunit kapag pinag-aralan po nating mabuti ang orihinal na Hebreo, makikita natin ang ibig sabihin nito ay isang tuloy-tuloy at malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito basta pagsimba lamang tuwing linggo. Hindi ito simpleng panalangin lamang kapag may problema. Ito ay isang buhay na nakasentro sa presensya ng Diyos araw-araw. Sa katunayan, dalawang tao lamang sa Genesis ang inilalarawang lumakad kasama ng Diyos, si Enoch at si Noe. At kapansin-pansin na pareho silang nabuhay sa panahon kung kailan lumalala talaga ang kasamaan ng mundo. At eto po ang eksena sa mga panahong iyon. Habang ang karamihan sa mga tao ay lumalayo sa Diyos, si Enoch naman ay lalong lumalapit. Ngunit narito ang isang nakakagulat pa na detalye. Nang si Enoch po ay 65 years old na, ipinanganak ang kanyang anak na si Methuselah. At ayon po sa Genesis, matapos ipanganak si Methuselah, saka nagsimulang lumakad si Enoch kasama ng Diyos sa loob ng 300 years. So, may nangyari. Hindi natin alam kung ano iyon. Maaaring may ipinakita ang Diyos sa kanya.
Maaring may propesiya siyang natanggap at maaring may pangitain siyang nakita tungkol sa hinaharap. Wala pong malinaw na paliwanag ang Biblia kung bakit biglang nagbago ang desisyon ni Enoch. Ngunit malinaw na pagkatapos po ipinanganak si Methuselah, nagbago ang direksyon talaga ng kanyang buhay. At dito po mas lalong nagiging kawili-wili ang kwento. Si Methuselah ang pinakamatandang taong nabanggit sa Biblia. Siya po ay nabuhay ng 969 years. Yes po, halos 1,000 years na nabuhay ang taong ito. Ngunit ayon po sa maraming Bible scholars, ang pangalan niyang Methuselah ay maaaring nangangahulugang kapag siya ay namatay, ito ay darating. Kapag pinagsama-sama po ang mga tala sa Genesis, makikita na si Methuselah ay namatay sa mismong taon na dumating ang malaking baha. Kung pagsasamahin po natin ang mga detalye na nabanggit, pwede tayong makabuo ng isang interpretasyon. Maaring alam na ni Enoch na may darating na paghuhukom ang Diyos sa mundo. At bawat taon na nabubuhay si Methuselah ay isa pang taon ng biyaya. Isa pang taon ng paghihintay, isa pang taon ng pagkakataon para magsisi ang sangkatauhan. Ngunit habang lumalapit ang baha, lumalala rin ang kasamaan ng tao. At dito po pumapasok ang isa pang bahagi ng misteryo. Dahil bukod sa Biblia, may isang sinaunang aklat na kilala bilang Book of Enoch. At nakakagulat po ang mga impormasyon tungkol sa librong ito. Hindi ito bahagi ng karamihan sa mga Biblia ngayon. Ngunit napakahalaga nito sa mga sinaunang Hudyo. Sa katunayan, nang matuklasan po ang Dead Sea Scrolls, natagpuan po ang napakaraming kopya ng Book of Enoch kumpara sa ilang aklat ng lumang tipan. Ibig sabihin po nito, seryoso itong pinag-aralan noon. Ngayon, mahalagang tandaan na hindi lahat ng nilalaman ng Book of Enoch ay tinatanggap bilang kasulatan ng karamihan sa mga Kristiyano. Ngunit nagbibigay po ito ng ideya kung paano nauunawaan ng mga sinaunang tao ang misteryosong buhay ni Enoch. Pero bago po natin ipagpapatuloy ang lahat, isang malaking katanungan. Bakit nga ba hindi na isama ang Book of Enoch sa Biblia? Isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Kristyanismo ay ang tanong na kung napakahalaga ni Enoch at binanggit pa siya sa Bagong Tipan, bakit hindi isinama ang Book of Enoch sa Biblia? Upang maunawaan ito, kailangan muna nating alamin kung paano nabuo ang Biblia na hawak natin ngayon. Ang proseso po ng pagpili at pagkilala sa mga aklat na tunay na kinasihan ng Diyos ay tinatawag na canonization. Ang salitang canon ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang pamantayan o sukatan. Hindi ibig sabihin nito na ang simbahan ang gumawa ng Biblia. Sa halip, kinilala lamang ng mga mananampalataya kung alin sa mga aklat ang may otoridad at tunay na nagmula sa inspirasyon ng Diyos. Sa proseso po ng canonization, may ilang mahalagang pamantayan na isinaalang-alang. Una, kailangang malinaw ang pinagmulan ng aklat. Ang mga aklat po ng Biblia ay karaniwang isinulat ng mga propeta, apostol o mga taong malapit sa kanila. Halimbawa, si Isaiah ay isang propeta, samantalang si Matthew at Juan ay mga apostol ni Kristo. Nang suriin po ng mga scholar ang Book of Enoch, napansin nilang malamang na hindi ito isinulat ng mismong Enoch na binanggit sa Genesis. Ayon po sa karamihan ng mga pag-aaral, naisulat ang aklat na ito daang-daang taon bago dumating si Kristo. Ibig sabihin po niyan, ito ay libo-libong taon na matapos mabuhay si Enoch. Dahil dito nagkaroon ng pagdududa kung tunay nga ba itong nagmula kay Enoch. Isa pang mahalagang batayan ay ang pagkakatugma ng nilalaman nito sa iba pang mga kasulatan sa Biblia. Bagamat maraming bahagi ng Book of Enoch ang tumatalakay sa mga anghel, paghukom at kapangyarihan ng Diyos, mayroong ding ilang bahagi na naging sanhi ng mga theological na debate. May mga paglalarawan tungkol sa mga watchers o mga bumagsak na anghel,
pati na rin ang mga detalye tungkol sa pinagmulan ng kasalanan at mga lihim ng kalangitan na hindi malinaw na itinuturo sa ibang bahagi ng Biblia. Ang Biblia po kasi mga kababayan ay mayroong iisang tema. At ang tema ay patungkol sa salvation of Jesus Christ sa humanity, na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. So lahat po ng nakasulat sa Bible, it points to Jesus Christ. Lahat ng mga text sa Bible, umiikot lamang yan at babagsak kay Jesus Christ. Ngayon, eto pong Book of Enoch ay mukhang nawala sa tema. Kaya po hindi siya pumasa sa canonization. At mayroon ding bahagi sa librong ito na tila tumatalakay sa mga magic at superpowers. At dahil po dito, may ilang mga leader ng sinaunang simbahan ang nag-aalinlangan kung dapat ba itong ituring na kasing otoridad ng ibang aklat sa kasulatan. Mahalaga ring malaman, kahit hindi kasama po ang Book of Enoch sa karamihan ng mga Biblia ngayon, napaka-popular po nito noong unang panahon bago dumating si Jesus. Nang matuklasan nga po ang Dead Sea Scrolls noong ika-20 na siglo, natagpuan ng mga scholar na maraming kopya ng Book of Enoch ang nakatago kasama ang iba pang sinaunang dokumento. Ipinapakita nito na malawak itong binabasa at pinag-aralan ng ilang grupo ng mga Hudyo noong unang panahon ng Second Temple. Ayon sa aklat na ito, si Enoch ay nakakakita ng mga pangitain tungkol sa langit, mga anghel, paghukom at mga darating na pangyayari. Muli, hindi lahat ng ito ay makikita sa Biblia at hindi rin tinanggap ang librong ito sa canonization. Ngunit isang bagay lamang ang malinaw na makikita natin rito. May espesyal na relasyon si Enoch sa Diyos. At ito ang kinumpirma mismo ng bagong tipan. Sa Hebreo 11 verse 5, mababasa natin, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag makakita ng kamatayan. Sa totoo lang, napakabigat ng pahayag na ito. Dahil malinaw na sinabi ng may akda ng Hebreo na hindi nakaranas si Enoch ng kamatayan tulad ng ibang tao. Hindi siya namatay at muling nabuhay. Hindi siya namatay at inilibing, kundi siya ay kinuha ng Diyos. At dito po nagsisimulang magtanong ang maraming tao, nasaan na si Enoch ngayon? Pumunta ba siya sa langit? May kaugnayan nga ba siya sa mga huling araw? Mayroon pong isang pinakasikat na teorya patungkol dito. Si Enoch at si Elias ang dalawang saksi raw na binanggit sa Revelation. Bakit? Dahil pareho po silang hindi nakaranas ng kamatayan. Ngunit mahalagang tandaan na teorya lamang po ito. Hindi tahasang sinabi ng Biblia na silang dalawa talaga ang saksi na binanggit sa Revelation. Gayunpaman, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang impluwensya ng misteryosong buhay ni Enoch sa pag-aaral ng Biblia. Ngunit marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung saan siya pumunta. Ang pinakamahalagang tanong ay, bakit siya kinuha ng Diyos? At ang sagot ay makikita sa kanyang relasyon sa Panginoon. Hindi sinabi ng Biblia na si Enoch ay perpekto. Hindi sinabi na wala siyang pagkakamali. Ngunit paulit-ulit nitong sinasabi na lumakad siya kasama ng Diyos. Sa panahon ng kasamaan, pinili niyang maging tapat sa taas. At sa panahon ng paglayo ng tao sa Diyos, pinili niyang lumapit. Sa panahon ng kadiliman, pinili niyang manatili sa liwanag. At marahil, iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya espesyal. Hindi dahil sa kanyang mga pangitain, hindi dahil sa mga misteryo tungkol sa kanya, hindi dahil sa Book of Enoch, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Sa isang mundo na puno ng kasamaan, pinili niyang lumakad kasama ng Diyos araw-araw. At alam niyo po mga kababayan, marahil iyon din ang pinakamahalagang aral para sa atin ngayon. Maraming tao ang naghahanap ng mga lihim tungkol kay Enoch. Maraming gustong malaman ang tungkol sa mga anghel, Nephilim at mga hiwaga ng langit. Ngunit baka ang pinaka-simpleng mensahe ng kanyang buhay ang siyang pinakamahalaga. Ang lumakad kasama ng Diyos. Dahil sa huli, hindi si Enoch ang bida ng kwento. Ang Diyos ang bida.
sa kwento. At katulad po ni Enoch, tayo rin po ngayon ay nabubuhay sa isang mundo na sukdulan na ang kasamaan. As in, pasama na ng pasama. Imagine mga kababayan, nung tayo ay mga bata pa, nung unang panahon, hindi tayo nakakarinig ng mga estudyante na namamaril sa eskwelahan. Ngunit ngayon, eto na po ay nangyayari dahil obvious na pasama na ng pasama ang mundo. At tulad ni Enoch mga kababayan, ang ating Diyos ay naghahanap rin ng mga taong tapat. Naghahanap ng mga taong lumalakad ng naaayon sa kanyang kalooban. Siya ay naghahanap ng mga taong katulad ni Enoch na mayroong pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At dahil po sa pananampalataya, nakatanggap si Enoch ng reward. At ang reward na ito ay buhay na walang hanggan. At alam niyo po ba na ito ang inaalok ng ating Panginoong Hesus? Sinabi sa Biblia na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang maniniwala kay Jesus Christ, katulad ng paniniwala o pananampalataya ni Enoch sa Diyos, ay mabubuhay, makakaranas ng buhay na walang hanggan katulad ni Enoch. Ito po mismo ang sinabi ni Jesus sa John 11 verses 25 to 26. Sabi niya dito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Sabi po ni Jesus, siya ang resurrection at ang buhay. At kung sino man daw ang maniniwala sa Kanya, bagamat papanaw, bagamat mamamatay, pero muling mabubuhay. Bakit? Dahil ang iyong pinaniniwalaan ay tinapos na ang kapangyarihan ng kamatayan. Siya ang resurrection. Kung paanong muling nabuhay si Jesus Christ, ganun din muling mabubuhay ang sumampalataya sa Kanya. Sabi po sa verse 26, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Ang sino man daw ang mabubuhay na kasama sa Jesus at maniniwala sa Kanya ay hindi po makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin po nito, mabubuhay hanggang wakas ang maniniwala sa Kanya. Katulad po ni Enoch. Mga kababayan, mayroon po akong napansin na kakaiba sa mga verses na ito, sa mga reward na binanggit ni Jesus. Pwedeng mali po yung interpretasyon ko dito and you can correct me on the comment section. Pero ito po yung napansin ko. Sa verse 25, sinabi ni Jesus na, He who believes in me, though he may die, he shall live. So ang nabanggit lamang po niya ay he who believes in me. Sino man daw ang sumampalataya sa Kanya ay mamamatay pero muling mabubuhay. So nabanggit niya po dito ang kamatayan. Pero nakita ko po sa verse 26 na mayroong something na special. Ito po, and whoever lives and believes in me. Dalawa po ito. Nung una, sinabi lang na he who believes. Pero dito sa pangalawa, sa verse 26, binanggit niya na and whoever lives and believes. Who lives and believes. Hindi lamang naniniwala, kundi isinabuhay pa. Whoever lives and believes in me shall never die. Hindi makakaranas ng kamatayan. Sa una, binanggit niya na mamamatay ang maniniwala pero muling mabubuhay. Pero dito sa pangalawa, mayroong something special. He who lives and believes shall never die. So yun po ang naranasan ni Enoch. In short po, naranasan ni Enoch ang rapture dahil sila ay namuhay ng tapat sa Diyos. Katulad din po ni Elijah. Hindi siya pumanaw, kinuha siya ng Diyos like rapture dahil siya ay naging tapat at naniwala sa Diyos. So maaring ganun rin po ang mararanasan natin sa mga huling araw. Ang rapture po ay malinaw na itinuturo ng Biblia. Ako ay naniniwala na bago darating ang araw ng paghuhukom, may mga taong naniniwala sa Panginoong Hesukristo at namumuhay ng tapat na kukunin na lang at hindi makakaranas ng kamatayan. Kaya kapatid, kung magpahanggang ngayon, nanunood ka pa rin, I believe na hindi ito aksidente. Naniniwala ako na mayroong mensahe ang Diyos para sa iyo.
Nais niyang maniwala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang sino mang maniniwala sa Kanya, mamamatay, pero muling mabubuhay. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang tangi lamang kasagutan sa mga katanungan mo tungkol sa kamatayan. Walang kamatayan kung tayo ay maniniwala kay Jesus Christ. Dahil bagamat tayo ay mamamatay, muli tayong mabubuhay. At yun po ang reward sa mga mananampalataya sa Kanya. Ito po mismo ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano pa ang inaantay mo? Kinakailangan mong magdesisyon. Katulad ni Enoch, hindi siya perpekto, pero siya ay nanampalataya. Tayo rin po, hindi tayo perpekto. Hindi ako perpekto. Pero ang tangi ko lamang maibibigay sa Diyos ay ang aking paniniwala, ang aking pananampalataya sa Kanya. Ang tangi lamang solusyon para tayo ay maka-inherit ng eternal life ay ang paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yes po, yan po ang malinaw na itinuturo ng Biblia. At tinuturuan rin po tayo sa vlog na ito, sa buhay ni Enoch, na tayo ay dapat na mamuhay ng tapat sa ating Diyos. Dahil ang mamumuhay ng may katapatan sa Kanya ay siguradong mayroong gantimpala. Katulad po ni Enoch, sa kabila ng kasamaan sa kanyang paligid, pinili niyang mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Pinili niyang mamuhay ng may katapatan sa Diyos. At yun po, natanggap ni Enoch ang kanyang reward. And I believe that there's no greater reward that is better than what he received. Wala nang ibang mas makakahigit pa sa kanyang natanggap. Natanggap ni Enoch ang greatest reward of humanity, which is mabuhay ng walang hanggan. Tayong lahat, takot tayong mamatay. Tayong lahat, we want to escape death. Pero hindi po talaga natin yan maiiwasan. Maiiwasan lamang natin yan kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At may nakalimutan pa po pala ako. Bukod sa natanggap ni Enoch ang greatest reward ng humanity, mayroon pa siyang natanggap na greatest of the greatest. Iyon ay kasama niya ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, kababayan, wala nang mas hihigit pa sa buhay na ito. Kapag kasama mo ang Diyos up to eternity, yun po ang pinaka the best na mangyayari. At ako, mas pipiliin ko pong makasama ang Diyos kaysa ako ay maghirap sa impyerno na wala siya. Dahil wala nang mas hihigit pa sa buhay na ito kundi ang makasama ang Diyos. Aanhin mo ang libo-libong taon na ikaw ay mabuhay ng walang hanggan kung hindi mo kasama ang Diyos. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na satisfaction, ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kaligayahan. Kaya siya po ang greatest of the greatest reward na pwede nating matanggap. Si Haring David po, mga kababayan, na isang mayamang hari, naranasan na ang lahat, ay mayroong napakagandang statement. Sabi niya, "Better is the one day in your court than 1,000 days elsewhere." Mas pipiliin pa ni Haring David ang isang araw na nasa presensya ng Diyos kaysa sa libo-libong mga araw na wala ang Diyos. Aanhin mo ang mga araw na marami kang pera, aanhin mo ang mga araw na sobrang masaya ka kasama ang mga bagay na sa tingin mo nagpapasaya sa'yo kung wala naman ang Diyos. Si Haring David po mismo ang makakapag-conclude na ang tunay na satisfaction ay nasa presensya ng Diyos. Kaya kababayan, kung hindi mo pa pinipili ang Diyos, He is offering you right now to choose Him. Dahil kapag pinili mo ang Diyos, doon mo lamang mararanasan ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na satisfaction sa buhay. Kahit pa libo-libong taon
na magiging masaya ka sa mundo, libo-libong taon na magiging masaya ka sa pera, hindi nito matutumbasan ang isang araw na kasama mo ang Diyos. Kaya piliin mo ang Diyos ngayon. This is your day. This is the day of salvation. Choose God. Choose Jesus. If you choose Jesus, you will inherit eternal life. Sabi po ni Jesus Christ, I have come that you may have life and have it abundantly. So mararanasan mo ang abundance ng buhay, mararanasan mo ang totoong satisfaction ng buhay if you choose God, if you choose Jesus. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin. Patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po si Evad PUP, mabuhay at pagpalain ang iyong buhay. Peace out! Boom!